Base sa investigasyon ng Philippine Taekwondo Association, walang kasalanan ng taekwondo coach na babaeng yellow belter na binugbog umano ng black belter sa kanilang sparring training. Itinanggi rin ng coach na may gusto siya sa babaeng estudyante. May unang balita, si Oscar Oida. Hindi ka na mamatay dahil sa bugbog. Binugbog mo ako na wala akong laban. Na-ospital at nagtamo ng mga pinsala sa mukha ang 17 taong gulang na yellow belter sa taekwondo na si Cindy. Hindi niya tunay na pangalan. Kasunod yan ang sparring training nila ng lalaking teammate na black belter na nauwi sa... Wala! Ang kanyang sinisisi, ang kanyang coach at ayon sa ina ni Cindy, sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. sa panayam ng digital news website na Archipelago News, sinabi ng taekwondo coach na walang katotohanan ang bintang na may gusto siya kay Cindy. Paliwanag niya sa pag-iiyang kumain o di kay magsimba. Pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, may gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Isang beses po siya na inaya magsimba ho nun. Gawa po ng may nakwento ho siya sa akin regarding po sa family niya. Wala akong masabi nun kasi wala po ako sa sitwasyon nun time na yun eh. Kaya usually po sinabi ko na lang sa kanya, mas okay talaga pag word ni God eh. Dumepensa rin siya kaugnay sa insidente sa sparring training. Wala akong intensyon na pabugbog po yung bata. Expected na po pagdating ko sa taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. Lahat po yun, napaka-normal. Unexpected na po yun eh. Kasi nga ho, nasa physical sports po tayo. Normal lang daw ang pagtatapat ng isang lalaki at isang babae sa practice sparring kahit hindi sila pareho ng belt. Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa, na pagdating ho sa tournament mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight. Itinanggi rin niya ang aligasyon na nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng dalaga sa isang practice session. Nadiskubre raw niyang may ilang miyembro ng team na nagbulakbol noong araw na yun, kaya pinagalitan niya ang buong team at hindi lang si Cindy. Nalulungkot ako sir kasi napanood ko yung video, hindi siya to kako. Hindi siya to, kilala niya ako. Ang video ng practice session, ni-review raw ng Philippine Taekwondo Association. Wala raw silang nakitang indikasyon na sinadya at iniutos na bugbugin ang nasabing yellow belter. Ang resulta ng kanilang pagsiyasat, hindi rin daw naiiba sa resulta ng isinagawang imbestigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated. Actually, pag titignan nyo mabuti yung video, hindi naman papunta yung sipa sa muka. It's 2 body kick. Dalawang papunta sa katawan. It's just so happy yung second kick, padulas yung bata. Kaya tumama siguro sa muka. Pero again, dun sa video na pinapanood ko, when I was watching it, hindi ko makita kung paano tumama sa muka kasi nakaharang na yung supposed to being parang nagre-referee sa kanila. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ni Cindy ukol dito. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.